Isang Puji Denso na lutuan. Mayroon pong 4 na gas burner at isang electric stove sa gitna. At meron din naman itong oven sa ibaba. Ito po yung lutuan na ito. Ito yung may depikto, no? Isang Puji Denso. May depikto po dito sa isang ito na ayaw daw sumindi, sira. Yan ang hahanapin natin kung ano yung problema sa ilalim nito. Una, tatanggalin muna natin itong salamin. Kala ko meron siyang tornilyuhan pero wala pala. Kaya ingat tayo dito sa pagtatanggal. Binubuhat lang ito kaagad-agad. Walang tornilyo. Ganun po yung kanyang takip. Salamin lang po yun, babasagin. Ngayon, tatanggalin muna natin yung mga patungan at yung mga burners sa ibabaw para bubuksan po natin yung ibabaw na to. Hanapin natin kung ano yung problema, kung bakit ayaw sumindi nung tinuturo kong gas burner. Ito po yung ating motor sa oven, papaikot at boom, nakita ko sa loob may problema pala, nginat-ngat ng mga daga yung sa ilalim. Kayong mga wire kalat na, kailangan natin itong buksan din ng ilalim talaga. Bago natin yan mabuksan, meron yan na dalawang tornilyo dito sa likuran. Kailangan na tanggalin muna natin. Dito mag-iingat kayo sa portion na ito, parang ang talas po ng kanyang kaha, muntik pa akong masugatan. Sobrang talas talaga. Kailangan pag nagbubukas kayo dito, huwag kayong basta-basta hawak doon sa may likuran. Ito na yung may problemang gas burner. Meron tayong dalawang tornilyo dito na dapat tanggalin. Paluluwagan muna natin, saka natin gagamitan ng screwdriver. Gayon din naman sa ibang gas burner, tanggalin lang natin lahat po yung kanilang mga tornilyo nang tuluyan na natin mabuksan yung ibabaw nito. Tapos natin matanggal yung mga tornilyo, ito na po yung sa loob. Tatanggalin din natin yung grounding, yung earth ground po ng ating electric stove, yung nasa gitna. Ito po yung mga tinatawag nating mga asbestos wire na normally kasi na ginagamit natin yan sa ating mga heater kung saan matataas yung temperatura. Hindi po pwede po dito yung mga ordinaryong wire na kagaya ng mga THHN o TW kasi maiinit po kasi yung ilalim nito. Mula dito, nginat-ngat ng daga yung mga wire at saka yung insulation ng ito po yung ating igniter, kaya pala ayaw sumindi kasi wala tayong connection dito. Dapat mag-i-spark yan dito banda para sumindi yung ating burner. Nginat-ngat na pala ng daga. So, lahat ng nagkalat na insulation na nakikita nyo, dapat maibalik natin yan dito sa dating kinalalagyan. Mahalaga kasi ito doon sa bandang tangke na
hindi po maiinitan mula doon sa ating oven. Ngayon, matapos nating mailagay sa tamang lagayan yung mga insulation, kailangan na natin bugahan yung mga alikabok. Nilagyan ko po ng mga masking tape yung mga mahalagang simbolo na kailangan natin sa pag-operate ng ating gas stove saka yung electric stove. Nilagyan ko ng mga masking tape para sa pagpintura ay hindi mawawala po yung mga simbolo. Isa-isahin na natin tanggalin yung mga hindi kailangang mga masking tape. Tanggalin din natin itong pintuan ng LPG para hindi makasaling mapinturahan. At siyempre yung tangke. Ito hindi na makaya nating isalba yung mga simbolo sa ating control knob. Gagamitan natin ng grinder. Para tanggalin na ng tuluyan yung mga kalawang na napalibot doon sa ating control knob. Matapos nating matanggal yung mga kalawang, kailangan na natin pinturahan. No? Hindi naman natin pinagaganda yung kundi tinanggalan natin yung pintura at mapinturahan muli para nang sa ganun ay hindi unti-unting kakainin ng kalawang yung akahan ng ating stove. Sinali ko na rin yung ibang parte kasi meron na rin kasing kalawang sa palibot nito. Medyo hindi ako humihinga dito. Pinipigilan ko yung paghinga para hindi lang malanghap yung fumes na nagmumula sa pintura. At siyempre, habang hindi pa tuyo yung pintura, kailangan na natin tanggalin yung masking tape para hindi dumikit sa masking tape yung pintura. Ito na po yung mga mahalagang simbolo ng bawat control knob. Pero yung mga numero saka yung mga level ng ating control knob ay hindi na natin isalba kasi kinain na rin ng kalawang. Meron ako dito binili, sabi di basta-basta nasusunog. Nakalagay, good adhesion, ultraviolet resistance, and flame retardant. So, saktong-sakto pala siya dito, no? Meron kasing mga kagat ng mga daga. Ayan. Subukan kitang gamitin dito. Ayan, lahat ng kasi dito, hindi kasi ordinaryong wire ito,
Karaniwan kasi itong di mo mabibili doon sa mga hardware na karaniwan. Kasi iba-iba po yung kanilang size, pati yung kulay. Kaya minabuti ko na lang na gamitan ng electrical tape. Puro mga asbestos wire po ito. Ito rin yung ginagamit natin sa mga pagawaan ng ating mga plastic. Kagaya ng mga cellophane or mga upuan na plastic, mga plastic wire. Ito po yung karaniwang ginagamit doon na wire para doon sa kanilang mga heater. Kaya malimit mong makikita ito doon sa mga makinang mayroong mga matataas na temperatura, no? Para hindi siya basta-basta nasusunog. Ngayon, ilalagay na natin yung igniter, na kung saan nginat-ngat po ng daga. At lalagyan muna natin ng tingga yung kanyang electrode. At pati yung wire na hindi rin karaniwan na wire po itong galing doon sa igniter na transformer. Isa itong medyo makapal at hindi basta-basta nakakatawid yung arcing na nagmumula po sa ating transformer. Tinatawag nating step-up transformer. Pataasin yung voltahe. Pag mataas kasi yung voltahe na dumadaloy sa wire, kailangan dito po yung ating insulation po ay makapal. Pagka sa larangan ng mga libu-libong voltahe. Ayan po, makapal po yung kanyang insulation at yung kulay tila maroon. Yan po yung mga step-up transformer ng bawat igniter. Dapat niya nilalagyan ng epoxy yung pinaghinangan natin para hindi tatagos yung arcing at maitatapon doon sa ibang parte ng katawan ng ating stove. Ngayon, natapos na nating malagyan ng mga electrical tape yung mga pinagngangat-ngat ng mga daga. Babalik na natin yung earth ground at yung connection ng ating electric stove. Importante po kasi yung earth ground para hindi makuryente yung nag-ooperate kung sakali mang merong nakadikit na live wire. At yun ay matatanggal ng ating earth ground nang sa ganun ay hindi ma-electric shock. Masarap pa naman makuryente. Ewan ko hindi mo maintindihan pag nakuryentehan, kaya hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo. Ayan na po, tapos na nating lagyan lahat ng electrical tape, yung ilalagay na natin ibabalik na natin yung cover ng ating ng ating stove o yung lutuan. Siyempre kailangan balik din natin yung mga tornilyo ng lahat ng ating mga gas burner. Gamit lang natin ng long nose para iangat yung ating burner nang mailagay natin or maisaayos natin ang pagkakalagay nito. Tapusin lang natin lahat yung tornilyo, kailangan kasi maibalik natin lahat yung tornilyo. Ngayon, higpitan na natin yung mga tornilyo sa pamamagitan nitong open wrench. Kanina, adjustable wrench yung ginamit ko. Hindi ko kasi nakita kaagad itong maliit na open wrench ko. Ngayon, tapos na tayo sa paghihigpit ng ating mga tornilyo. Ito na po yung na tornilyo na natin lahat. Lalagay na natin yung mga burner sa ibabaw. Ito yung magbibigay ng pattern doon sa gas, daluyan ng gas para magkaroon ng tamang distribution po ng apoy. Mahalaga ito. Kumbaga sa printer ng computer,
ito yung pinaka-nozzle na para yung apoy ay ma-distribute ng sakto doon sa kung anong laki ng ating kaldero o yung lutuan. Kaya iba-iba po yung sizes ng ating gas burner dito. Ito na po, babalik na natin. Ngayon, matapos natin mailagay yung mga control knob, pwede na natin siyang subukan. Sasaksak na natin sa kuryente at buksan muna natin yung tangki ng ating LPG, liquefied petroleum gas. Yun po ang ibig sabihin ng LPG. Yan. Hindi mo yun masisindihan kasi yung ating gas kung hindi sa nakasaksak sa kuryente. Karaniwan kasi wala tayong mga kuryente sa ating stove, yung iba naman kasi yung klase ng igniter noon, yung katulad yun ng lighter na karaniwang nabibili natin. Ito meron siyang kasi step up transformer. Ayan, subukan muna natin yung yung mga arcing sa bawat burner. Kung merong mga arcing. Ayan po, kitang-kita po yung arcing ng ating igniter. Puting-puti talaga. Ngayon, subukan naman natin itong lagyan na ng gas. Ayan. Mainam po yung distribution ng apoy. Nangangahulugan na malinis po yung kanyang nozzle. Ayan pa. Sumisindi na po lahat at pwede na tayong magluto ng ating pagkain sa stove. Maraming salamat po sa panunood at patuloy po tayong gabayan ng ating Panginoon na nasa langit at siyempre at sumaatin nawa ang pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po.